Magandang araw po mga idol at sa ating pong mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Ako po muli si Taong Gala at sa araw nito ay magbibigay lang po ako ng panibagong reaksyon o kwento na maaaring makatulong sa pagbubukas ng kaisipan at kamalayan ng karamihan doon po sa usaping pamanang baul kay Daddy Frankie. Una po sa lahat, magpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanood at nagkomento at sadyang nakaka-inspire po ang inyong mga komento sapagkat marami pong naging interesado sa usaping ito. At nagkaroon po ng live si Daddy Frankie, kung inyo pong mapapanood. So i-follow po natin si Daddy Frankie Official. At ganoon din po si Boss GB, i-follow po natin at lahat ng mga team Daddy Frankie, suportahan po natin. Nagkaroon po kasi siya ng live at nagtatanong siya, totoo nga po bang may aswang? Sabi nga niya, totoo nga bang mayroong mga ganitong kwento? Ano nga bang pagkilala natin sa mga ganitong klaseng uri ng mga nilalang? Una po sa lahat mga idol, marami po talaga ang hindi naniniwala kung totoong may aswang. Dahil ito po ay nagaganap sa iilan lamang, maliit na komunidad. Pero masasabi natin na may mga kwentong umiikot at mayroong magpapatunay na mayroong mga nilalang tulad nito. Halimbawa na lamang po sa lugar namin, sa Samar, mayroon pong isang mag-asawa na napagkamalang aswang. At dahil doon, ang isa pong, ang lahat po ng mga pinuno ng barangay, ang barangay official ay nagkaisa na paalaysin sila. Ngayon po, ipinaabot po ang reklamo sa mga anak ng mag-asawang ito. Mabuti na lamang at naging bukas ang kaisipan ng mga anak at sinabi nila na ganito na lang ang gawin natin para patunay, kasi sinasabi naman ng mga anak na ano ba patunay ninyo na ganito talaga ang magulang ko. Sabi, ganito na lang. Mas maiging bantayan natin, tingnan ang behavior nila para mas malaman natin. Isang gabi mga idol, pumunta sila doon sa bahay. At nakita nila na walang tao yung bahay. Walang tao. And then sabi po ng mga barangay official at kasama yung mga anak na bantayan natin sa labas. So talagang pinagsumikapan nilang magbantay at nang lumipas ang madaling araw, bandang 2:00 ay parang hinahangin. Yung kapaligiran, nakita nila yung dahon ng saging na talagang humahangin at may gumugulong na usok papasok po sa bahay. Then, pagkatapos po noon, ay pumasok sila, nakita nila ang tatay nila na nandoon po, nakahiga at basa po ang kanilang damit. So, tinanong kung saan galing, pero hindi may paliwanag ng ama kung saan galing. Dito po, ay nakumbinsi ang mga anak na ito talaga ang sitwasyon ng kanilang tatay. Ang ginawa nila ay dinala nila sa pinakamagaling na albularyo at doon po ay ginamot. Bagamat ang ganitong uri ng mga tao ay mahirap na pong magamot dahil po nakabaon po yan sa kanilang lalamunan. Yung pong nagdadala ng kakaibang kapangyarihan sa kanila. Now, bakit ko po yung naikikwento ito? Marahil mga idol, hindi kayo maniwala. Dahil nga po sa nagtatanong si Daddy Frankie, totoo nga ba mayroon? Kung mapapansin natin yung pagbalik nila doon sa bahay ng matanda, ay walang tao doon, tapos nagulat sila, lupasadin, nandun sa gilid yung matanda, tinanong niya saan ba galing. Kahit tayo ay namangha din. Ngayon, sabi nga ng iilan, ano nga bang karakteristik ng ganitong klase ng tao? Base po doon sa mga obserbasyon na nag-iikot po sa amin, doon po sa pamilya na sinasabi ko, ay sila po mga idol ay palasimba eh. Kaya nagulat ako doon kay tatay kasi palasimba sila. Sumisimba sila, nag-a-attend sila ng mass. Kaya nga lang, hindi sila tumititig direkta sa tao. Kapag tanghali po mga idol, kadalasan po, pagka halimbawa sumimba sila ng Sunday, pag diretso po ng bahay, diretso na po sa bahay at sarado po kadalasan ng bahay. So, yan po yung napapansin nila. Sarado po ang bahay, laging sarado at hindi makatitig sa tao. Ngayon,
Ginawa ko ang reaksyon na ito kahit papano upang magbigay ng kaunting karagdagang enlightenment. Hindi ko sinasabing paniwalaan natin na mayroon talagang aswang, may wakwak po talaga. Pero sulad yun ang sinasabi ko, ito isang kwento na umiikot sa maliit na komunidad. Pero may mga kwentong pinapatunayan ang mga bagay nito. This is lamang po, precaution para po magbigay ng enlightenment kay Daddy Frankie. Dahil nung nandun na po yung yung baol, hindi na po tinanggap. Siguro, ang pinakamabisang gawin na lang ni Daddy Frankie, matulungan yung matanda para maputol ang sumpa. Matulungan niya. Sa paanong paraan matutulungan? Kasi alam ko si tatay, medyo nahihirapan din siya magdesisyon. At alam kong gustong-gusto na rin niya na maputol ang mga bagay na yan. Kaya lang, para pumawala sa kanya, ay maibigay niya yan sa ibang tao. Ngayon, siguro para kay Daddy Frankie, para matulungan, kung hindi man tatanggapin ni tatay, ang kanyang bukod tanging may tutulong na lamang ay dalhin yan sa pinaka magaling na albularyo na maaaring makapagpaliwanag sa kanya kung ano nga ba talaga ang mga nangyayari. Upang sa ganun ay magkaroon din ng idea si Daddy Frankie, magkaroon din siya ng knowledge about po sa mga nangyayari. Dahil napakahalagang ito sitwasyon para sa kanya. So kung mabibigyan siya ng enlightenment at malalaman niya yung kasalukuyang sitwasyon, mamamanage siya ngayon kung paano matutulungan si tatay. Pangalawa, mas masisiguro na hindi siya mapapahamak. Tulad nga po ng sinasabi natin at talagang pinatunayan ng ilang mga nag-comment sa atin na talagang mayroong kwento patungkol po sa Sigbin. Hindi ko po sinasabing paniwalaan niyo ako pero marami po, ayan po nagkikwento dahil ito nga po ang kwentong umiikot na sinasabi kong bagamat hindi pinapaniwalaan ng iilan pero talagang nangyayari sa maliit na komunidad. So kung mayroong ganitong kwento, dapat maging po si Daddy Frankie. Kung baka aware siya, maging handa dahil nakakatakot nga po kung sa kanya mapunta ang kakaibang kapangyarihan niyan. Tandaan po natin ang itim na kapangyarihan ay nakakatakot yan sapagkat ang kanyang gagawin ay diktahan ang iyong katawan at isipan para gawin ang mga bagay na minsan ay hindi mo alam na ginagawa mo na pala. Katulad po ng mga sinasabi nating wakwak, pag tinatanong natin kung saan sila galing, hindi nila alam. Pero naglalakbay sila, pumupunta sila at maging sila ay nagugulat din na ganyan na lang ang sitwasyon. Pero ayon po sa mga kwento po ng matatanda sa amin, kapag tanggap na ng isang tao na ganun siya, so kumbaga napapag-aralan niya yung galawan, doon niya nakokontrol naman yung kapangyarihan na yan. Alam niya kung paano ang gagawin kapag nangyayari sa kanya na aalis siya, lalo na sa gabi. So isa po yun sa mga pangyayaring ganyan. Ngayon, balik po tayo doon sa kay Daddy Frankie sa baul. Siguro gano'n na lang i-consulta niya sa eksperto. Sabi nga niya, itatawag siya ng magaling na albularyo. Napakaganda po yan, Daddy Frankie. Tumawag ka ng isang magaling na albularyo, pag-usapan ninyo ang mga bagay na ito. At mas maganda siguro kung papayag siya sa video din, live din, upang sa ganun, magkaroon din ng karagdagan enlightenment ng iilan din po nating mga tao. Alam natin na maaaring hindi lang si Daddy Frankie ang nakakaranas ng mga ganitong o naka-encounter ng ganitong klaseng mga kwento at karanasan. May mga taong nakaka-encounter nito, lalong-lalo na po yung mga taong naninira sa kasulok-sulukan na po ng mga kabaranggayan, na maaaring hindi lang nagsasalita pero nakaka-relate sila sa ganitong sitwasyon, upang sa ganun ay alam din nila ang kanilang gagawin. Ang sa akin lang, Daddy Frankie, ay isang matibay na pagtitiwala lang sa Panginoon at sana po ay ganun nga po ang gawin natin. Isang guni mo sa mas nakakaalam upang sa ganun, ikaw mismo ay magkaroon ng karagdagang kaalaman paano i-handle ang bagay nito. Wag sanang interesan na mabuksan yan. Nako po, wag po sanang buksan yan sapagkat alam natin ang kapangyarihan na taglay ng baul na yan ay may dulot na negatibo sa sinumang taong mag-aangkin sa kanya. So, maraming salamat po mga idol sa inyo pong komento.
At ito po nga po, napaka-react lamang tayo na kapag bigay tayo ng karagdagang kwento dahil nga po sa tanong ni Daddy Frankie na kayo po ba ay naniniwala? Ano po, ito naman pong sinabi natin ay base po sa karanasan doon po mismo sa aming barangay dahil kami po, tayo po mismo ay saksi sa kwentong yan. Ano po, at talagang hanggang sa namatay na lamang po yung mag-asawang matanda na yan at hindi namin alam kung saan nasalin yung pong kapangyarihan. Pero hirap po ang ganyang kalagayan, hirap po silang sa sitwasyon, ano po, ang hirap niyang nung mamatay ay nahihirapan. Pangalawa, parang iniilagan sila ng tao. Yun po ang isa sa mga ganyan. Nakakatakot naman ano po kung ang isang Daddy Frankie natin na tumutulong ngayon po ay nasa rurok ng tagumpay ng kanyang pagbablog ay mangyari ang ganun, di po ba? Wag naman sana, wag naman sana. Alam naman natin na mahal ng Diyos ang isang Daddy Frankie dahil sa kanyang pagtulong, totoong pagtulong para sa mga mahihirap. Sa muli po mga idol, ako po si Taong Gala. Sana po ay supportahan ninyo ang ating channel. At ganoon din po, please do connect and follow Daddy Frankie Official, ang kanya pong official page, ang kanya pong official YouTube channel. Ganoon din po ang Team Daddy Frankie, ano po, lahat po ng mga vlogger dyan, si Boss GB, supportahan din po natin mga idol. At ang baybahay ni Daddy Frankie, sana po ay patuloy natin suportahan upang sa ganun ay mas marami pa silang matulungan. Mga idol, hanggang dito lamang po muna. No? Please comment down below kung ano naman po ang inyong mga saloobin patungkol po dito. Kayo po ba'y naniniwala talaga na mayroon ding aswang? May wakwak po ba? Paki-comment nga po mga idol para po mas maunawaan pa natin at mapalalim pa natin ang ganitong kwento.